Mabuhay Philippines! Welcome sa aking YouTube channel. At ito na nga ang pinag-uusapang Binibining Pilipinas 2024 na napanalunan ng representative mula sa Abra na si Myrna Isguera. Ating panoorin ang kanyang performance at tingnan natin kung bakit talagang siya ang nanalo. Tingnan natin ang kanyang full performance mula sa kauna-unahan hanggang sa kahuli-hulihan. Ayan, pakilala. Tapos, yan. Nung siya naman ay nagkaroon ng fashion show doon sa Araneta Coliseum sa Lagun. So itong fashion show na to ay ginanap doon sa extension ng Araneta. Doon sa tinatawag nilang red entrance. Ayan, si Myrna Isguera. Diyan pa lang, palong-palong na ang ating nyo. Mayroong kakaiba sa kanya. Stand out siya dyan. Yan yung fashion show na ginanap doon sa Gateway Mall, Lagun. Okay, next naman ay noong yung press presentation, pinagsuot sila ng black swimsuit. So, lahat ng binigini ay nakasuot ng black swimsuit at talagang si Myrna yung nag-stand out sa lahat. Sa pasarela pa lamang at sa kanyang killer smile, kitang-kita talaga na yung edge niya sa ibang kandidata. Mayroon talagang kakaiba at talagang mapapansin siya ng judges. Talagang siya yung nag-i-stand out sa lahat. Tingnan pa lang ninyo sa kanya palang smile, pasarela, yung the way na ini-execute niya yung kanyang pasarela, yung kanyang sino-showcase niya yung kanyang katawan. Okay, so yun, makikita ninyo na talagang kakaiba itong si Myrna Isguera. Next, we have yung Grand Parade. Nung nagkaroon ng Grand Parade, naging saksi ako sa Araneta. At doon nga ay nag-model sila after ng parade. May suot-suot silang head dress. At siya, nag-introduce sila ng kanyang sarili. Pakinggan natin. Myrna Isguera, Abra! Ayan. Diyan pa lang sa introduction niya sa Grand Parade, talagang edge na. Kitang-kita na talagang lutang na lutang siya sa iba. Mayroon talagang ibubuga at mayroong kakaibang nakikita dito ang mga judges kay Myrna Isguera. Okay, next. Diyan naman nung National Costume Show na ginanap sa New Frontier Theater, doon din sa may Araneta yan, doon sa side yan, malapit yan doon sa LRT. So yan, at dyan nga si Myrna Isguera ay nanalo ng top 5 Best in National Costume. So 5 silang pinili dyan. Dati-rati ang pinipili lang ay isa, pero at that time ang pinili sa kanila ay 5 sila na pinili. At kitang-kita din na lutang din ang beauty ng ating nyo dahil siya ay napili sa isa sa mga best national costume that time. So yan, si Myrna Isguera from Abra Province. So yan, kitang-kita rin ang detail ng kanyang national costume na sinuot doon sa National Costume Show na ginanap sa New Frontier Theater.
So, yung detalye ng kanyang national costume ay talagang kakaiba. Native na native ang datingan. So next, namang nagkaroon ng evening gown preliminary competition na ginanap din diyan sa New Project Theater. So at yun, nagsuot siya ng orange gown na talaga namang kitang-kita yung pasarela din niya ay talagang kakaiba rin. Talagang pinaghandaan ng ating nyo ang kanyang pasarela at lutang na lutang din ang ganda ni Miss Abra. Diyan pa lang sa pasarela niya. So, liyad na liyad ang kanyang katawan. At syempre, yung kanyang glam team, talagang pinaghandaan din. Sa pag-twirl pa lamang ay kitang-kita mo ang kakaiba, karisma na inihahain itong si Miss Abra. At yung sequence at detailed ng kanyang gown ay lutang na lutang. At syempre, siya yung kahuli-hulihan, may element of surprise sa paglabas niya, sa paghawi pa lang ng kanyang buhok. At yung curve ng kanyang katawan talagang sino-showcase niya diyan sa kanyang evening gown na sinuot diyan sa gown. So, lutang na lutang ang dating ng ating nyo. Next naman, dito na nung Binibining Pilipinas na, tingnan ninyo ang datingan ng nitong coronation night na. Talaga rin may kakaiba itong si Myrna Isguera. So, itawid niya yung kanyang swimsuit. At syempre, lutang na lutang din ang kanyang kagandahan kung bakit siya pinili. At syempre, evening gown. At tingnan naman ninyo ang kanyang pasarela. Talagang consistent yung kanyang paghawi-hawi ng buhok. Yun nga lang dito sa kanyang gown na ito, bumagay din yung pagiging straight hair sa kanyang sinuot. Lalo na dun sa pag-ikot, talagang may kakaibang ipinamamalas itong si Miss Abra, Myrna Isguera. So, kitang-kita at lutang na lutang ang kanyang evening gown. So, at yan, nung pipiliin na ang top 15, kabilang siya sa top 15. Si number 40, pinili siya at napabilang siya sa top 15. So ngayon naman sa Q&A, tingnan natin ang kasabi. You may pick your judge. You have Judge Miss Marty Moran. Hi. Hi, good evening. My question is, if a time machine brings you back to 1964, 60 years ago when Binibining Pilipinas began, what message would you tell the Filipino women of that time about the women of 2024? Can you please repeat the question? Thank you so much. If a time machine brings you back to 1964, 60 years ago when Binibining Pilipinas began, what message would you tell the Filipino women of that time about the women of 2024? Thank you so much. I will tell to the women of the past that we have achieved our goal, which is to empower women. Standing here at the age of 17, I started to finance for my own studies and help my family financially. I was able to do this by all those women who paved the way to empower us to always reach for our goals no matter what it is. Because in life, we can always achieve our dreams as long that we believe that we can. And thanks to them all. Thank you. Ayun, at naitawid The naman niya ang moment of truth. Ladies and gentlemen, it's time to crown our Binibini Pilipinas International So ngayon naman, i-announce na 2024. ang nanalo. And
bracket. 2024! Ayun, at nasurpresa siya dun sa, nung tawagin yung kanyang panalo dun sa, siya yung kahuli-hulihan. Kasi talagang masusurpresa ka kasi ilan silang natitira tapos ay hindi mo alam. Mapera na lang dalawa kayong natira doon. Sobrang daming natitira, hindi mo alam kung sino ang pipiliin. At yun, si Angelica Lopez, kokoronahan niya biglang nawala kasi hinag ng mga kasamahan. So talagang nasurpresa si Myrna. At isa pa ay yun nga, siya talaga yung nag-stand out sa lahat ng contestant. From the very beginning pa lang at till the end, siya yung may edge sa lahat ng kandidata. Kaya siya ang tinanghal na Binibining Pilipinas International 2024. At siya nga ay napamark sa history ng Binibining Pilipinas dahil siya yung 60 binibini na nanalo sa prestigious title na Miss International Representative na gaganapin sa Japan. And also, trivia rin, ang sinabi ni Catriona Gray 60 years ago, nung kauna-unahang ginanap ang Binibining Pilipinas sa Araneta Coliseum na napanalunan ni Myrna Panlilio, at ngayon naman ay napanalunan ni Myrna Isguera. Kaya talagang jive na jive sila. July 7, 2024, yun yung din. So at yun lang mga Kamabuhay Philippines, at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay huwag kakalimutang i-click ang subscribe button at huwag din kalilimutang mag-comments at like para tuloy-tuloy ang ating interaction. So yun lang, paalam!